ng second voice. Hindi na pati kasi Pastor Roldan tumatawa sa akin minsan pero yun ang napapansin, may mga tayo kasi na akala mo nawawala si Jay pero nai-blend. Kagaya kanina, parang continuous naman yung blending. Kaya sabi ko, ngayon, anong masasabi mo mga retalo pa? Ikaw, mag-practice ka pa ng alto. Samantalang si Jay. Biglaan na, kumanta lang, alto na ako. And yes, I consider this as my ministry. Hindi pa ako nakarinig ng ganun. Only now na biglang kumanta duet mag-blend. At ginamit kayo ng Panginoon that tamang-tama rin sa awit. It's only by grace that you can sing to the Lord. Only by grace that you can render a good service to the Lord. It's all by His grace. Sa biyaya niya lang. Malapit-lapit yata tayo sa Diyos ng church na to. Sana, despite of these struggles, yet still God is showing that we are His. This is His church. Matthew 16:26. Gaya ng Sunday school natin. Ito, ang lesson din natin pag-aaralan. Mas bigyan natin ng diin. No? Sabi niya, Matthew 16:26, nandun na ba kayo? Sabi niya dito, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ano ba ang mapapala ng tao kung siya man ay makuha niya ang buong mundo, sanlibutan, pero mawawala niya ang kanyang kaluluwa? Ano ang pwedeng ipalit sa kanyang kaluluwa? Anya ti mapunod ti tao, uray man matagikwana iti sa ngalubungan, ngayon mapukaw namin iti karurwana. Anya iti may sukat, iti tao, iti bukod na nakararwa. Ngay mangalan di tao, uray may mawana ihiyana tuwen luta, mabagi na yung luta. Lumamakid na metlang na nalinawa na. Ngay ihukat bitago, inanalinawa na. Makita nyo, isa itong tanong ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disciples na tinawag niyang maglingkod sa Diyos. No? Binigyan ng Panginoong Yesus ng hamon itong kanyang mga disciples. Tanong na mag-isip ka. Yan. Mag-isip ka. Ikaw ay nandito sa sanlibutan. Ang sanlibutan naman ay yan, kumikinang, nagniningning ng mga bagay-bagay na inyang inaalok sa atin. Marami siyang gustong ibigay sa atin. Yan ang mga bagay-bagay na humihila sa ating atensyon sa Panginoon. Sa ating pagpapatuloy sa paglingkod sa Diyos, ito ay bagay na mahirap. Isang bagay na sa buhay natin na mahirap
kalabanin ang mundo. Ang sinasabi niya dito, una, na gusto kong makita natin, maliwanagan sa atin, yung for what is a man profited if he shall gain the whole world? Ano ang mapapala ng tao kung makuha niya sa sanlibutan? Ito yung paghahanap ng makamundong ganansya, gain. Na? Ang tao ay ambisyoso. Ang tao ay maraming ambisyon sa buhay. Ang mga ambisyon ay tagumpay, ang pagiging makapangyarihan, kayamanan, karangyaan, at yung mga ambisyon na yan ay available dito sa lupa. At daamin dito'y lubong dayta nga tarigagay ti tao. Baligi, kinabaknang, turay, ragsak. Itad dayta ti lubong ngem temporary lang. Pag ibigay man yan ng mundo, hindi yan yung mga panghabang buhay. Yan ay pansamantala lang. Kita nyo ngayon, kung kayo ay sensitibo sa nangyayari sa ating kapaligiran sa panahon natin ngayon, ito ngayon ang lumalabas, na-emphasize ngayon maigi ang gusto ng tao. Dito pa lang sa Pilipinas, matindi na. Matindi ang power. Mantagin mo, isang umuusig. Alam niyo, maalala niyo, parang medyo magpolitika tayo ngayon. Yung Quadcom, isa doon, Chua. Congressman Chua. Matinding umuusig yan sa mga Duterte na pinapalabas niya, napakakuraot ang Duterte. Ngayon, umupo si Mayor Yorme sa Manila, Isko Moreno. Kita nyo yung mga pinatanggal niya, pinapakbak niya na project ni Chua. Mga barangay hall na tumayo sa daan. Public road. Taka ako, bakit wala ba yan yung panahon ni Duterte? Baka wala, kasi pinalinis noon ni Duterte ang mga banawin na naramdaman natin dito noon. Huli-huli dyan. Mahirap umarada dyan dahil that is government's property. Huwag yung gawing personal ninyo. Itong makita mo ang Chua na nasa power ngayon as congressman, pinatayuan niya ng barangay hall. Alam niyo kung magkano barangay hall? Mas malaki pa to. Na-finish nga lang yun. Malipis kasi. Halos tabi lang ng kalsada yun eh. Alap na lisko. Ang taas-taas. 3-story. Kahit sabihin mo lang 3-story. Mas mahaba lang dito. Konti lang. Pero yung kapal ng building, mga dyan lang siguro. Gitna nitong red. Hanggang dyan. 3-story. 19 million. Yung isa na naman na ngayon, nabakbak na yun. Pinabakbak ni Moreno. Mayroon na namang isa. Chua din. Nagpatayo.
Yun din. 24. Sinong kontraktor? Chua. Grabing corruption. Grabing power. Kinaya niya, sabi ni Mayor. Kayo, natatakot na kayo sa inyo. Ngayon, iba na ang umupo. Yung mga takot na Mayor na tinakot niyo, either tinakot o binayaran, pinayagan ng patayo yan. Na, grabe. Congressman, yung pinsan ni Juan Romualdez, hindi siya narinig, pero siya ang utak ng mga pera na buti nga may sasahurin pa kayo, mga pulis, kinaltasan ang pensyon. Ewan ko kung sweldo nyo, bumaba o whatever. Puro pera ngayon. See the powers of these people sitting in the Congress. Led by this Speaker Romualdez. Anong ginawa? Pinakuha lahat pera, mga pundo ng government agencies. Saan ginamit? Ngayon, wala ng pera na makamkam yata. Ewan kung saan nila ginamit yung mga sabi nila, pinang-ayuda para lang manalo. Wala. 129 billion na gold na binenta. Saan napuntang mga yan? Ngayon, may bago naman pagkapirahan, pambira. Pag magbangko ka ngayon, pabawasan 20%. Bakit? Ako na lang, maggawa ka na lang ng bahay. Tawagin mo ako sa bahay mo. Ako ang mag-design ng sarili mong paglagyan ng pera mo. Bolt. Yung hindi talaga na nakawin. Walang 20% to. Ano yan? Ano yun? Anong nangyayari sa government? They are using their power and to be greedy. Kunin nila yung mga gusto nilang kunin. Wala nang pera ang government. Ano ang solusyon nila? Daw. Uutang na naman. Walang narinig. At sabi ko, na-emphasize na talaga ang power ng tao. US. Itong US, napaka-powerful ni Trump. Pwede sabihin niya sa isang bansa, gaya ng Arab, saka ano itong isang Romania, pinangalandakan, the first country, pinakaunang country sa Rome na magkakaroon ng Iron Dome. Romania, bumili sa Israel. Ito naman, US, nandyan naman. Sige, gera pa more, gera, kaming stock. Benta ng benta, doon lang sila kumita. Paggigirahin para makabenta ng armas. Nakikita niyo ang ambisyon ng tao? Hindi ko pa binanggit dyan si Elon Musk. Pero grabe. Grabe ang tao ngayon. Yan, ang sabi natin, ambisyoso ang tao. Ambisyoso. Gusto niya, makilala siya, matagumpay, mayaman, maging masaya sa anuman dito sa mundo, na nandito sa mundo. Available po yan. Ito yung pangarap na makuha. Ang tao, hindi lang ambisyoso, kundi yung ilusyonal, mapag-ilusyon, mapagpangarap. Ang imaginasyon lang
ay yung gain, yung ganansya niya. Gain means yung makukuha mo, yung nasa sayo. Yung wala kang may bibigay pero meron ka. Yan ang tao. Ano yun? Fame. Yung maging ano ka, sikat. Maging sikat. Maging mapalad. At marami kang ari-arian. Yan. Tingnan nyo yung mga pinapangarap ng tao. Mga bagay-bagay na muli, bagay-bagay na hindi naman tatagal sa'yo. Either ikaw ang mawawala na nagme-may-ari o yung pagme-may-ari mo ang mawawala din sa'yo. Okay? Pero ganyan kapag-ilusyonal ang tao. Wala nang ikaisip-isip kung anong mangyayari bukas. Hindi. Kahit nandyan ang Ecclesiastes chapter 2 verse 11, sinabi niya doon, all is vanity without God. Walang kwento ang lahat, walang kwenta ang lahat kung wala ang Diyos. Sa mga ganyan, ewan ko, ito, ang tao ay malilinlang, madaling malinlang. The deception of the world. Napaka-effective yan sa tao. Ang tao ang biktima. Palagi. Ano yan? Ang mundo, tinakpan niya ang mata ng tao para makita ng tao ang mga spiritual na bagay. Tama? Maraming tao, lahat tayong mga Kristiyano, natututo tayo. Ang sabi, 1 John chapter 2 verse 17, the world is passing away. Lilipas itong mundo. Tayo nga lilipas din tayo. Diba? Ako, iniisip ko, sa consideration sa akin, iniisip ko, naku, sa totoo lang, parang yung 10 years, ewan ko kung mabubuhay pa ako sa 10 years. Iniisip ko kung tatagal pa ba ako ng 10 years. Kung tinitignan ko kung 7 years, 8 years, tinitignan ko yan, parang nagsilang ka lang ng bata, alagaan mo yan. Ayun, hindi nyo maano ang pag-alaga ng bata, hindi mo yan mapapansin. Dalaga ka mamaya papasok sa school. 7 years na yun. Kinder na grade 1 na mamaya. Senior ka na. Nilipas ka na rin. Ganun kabilis. Nung edad ko, nag-edad ako nung 20s pa ako, sabi ko, ang tagal ng panahon. Nung naging 30s ako, abala ako sa mga ambisyon, plano ko sa buhay, ilusyon, ambisyon, na ako ay aangat sa buhay. Nagsusumikap ako that time. Nung naging 40s na ako, nakita ko, wala naman palang binatbat yung mga panahon na yan. Sabi ko, maglingkod na lang ako. Nung naging golden age na ako, nakita ko maiksi na lang palang buhay kong natitira. Balikan ko yung nakaraan ko, ang daming wasted years. Nasa ministry pa ako pastor pa ako that time. Talagang mapaglinlang ang mundo.
Nakikipag-compete ang tao sa kasama niyang tao dito sa mundo. Nakakalimutan yung buhay Kristiyano sa Panginoon. Natatakpan kasi yung mata eh. Hindi mo makita yung spiritual. Ang makikita mo palagi, buhay lang dito sa lupa. Yan. Ganyan ka-deceptive, ganyan makapaglinlang ang mundo. Dahil sa ginagawa ng mundo sa ating mga Kristiyano, nakakalimutan natin na may consequence ang ginagawa din natin. Kaya, hindi natin sisihin kung dumating na lang bigla yung araw na tayo ay mawawala sa mundo tapos makita mo wala kang nagawa. Pasalamat tayo at ngayon may mga mensaheng ganito. Kasi kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo ito maririnig na merong sinasabi ang Biblia patungkol sa mga ganitong buhay. At ito, pinag-aaralan natin, mensahe ito sa atin. Mapaglinlang ang mundo. Ayaw niyang makita natin ang araw na darating na tayo ay mananagot. Tingnan natin yung trahedya ng mawala mo ang iyong kaluluwa. Kanina nakita natin ang tao, kung ano ang gusto ng tao, ano ang mundo. Ngayon nakakalimutan natin, i-discuss natin itong pangalawa, ang trahedya ng mawawala mo ang iyong kaluluwa. Sabi niya, anya ti magunod ti tao, uray maalam ti lubong, sa tikwam ti lubong, tidaga, ng mapukaw mumot iti karawang. Sabi ni Jesus dito, kita nyo ha, pwede bang palitan natin? Sabi mo, hindi, mapasakin ang mundo pero hindi ko mawawala ang kaluluwa ko. Hindi. Ang argument dito napakaganda. Kung nakafocus ka dito sa mundo, mawawala at mawawala mo talaga ang kaluluwa mo. Sabi nga ng Panginoong Hesus, hindi mo pwedeng pagsabayin na hanapin ang mundo, kamkamin ang mundo at kamkamin mo ang spiritual. You cannot serve two masters, spiritual and riches of the world. Hindi pwede yan. Kasi pag ibigay mo ang panahon mo sa mundo ka lang mabubuhay. Hindi pwedeng sabihin mo, ibigay mo ang panahon mo sa Panginoon din with the mind of serving the Lord. Meron tayong kaluluwa. Yan ang nakakalimutan natin kung minsan. Meron tayong kaluluwa. Itong kaluluwa na ito ay kaluluwa na siya ang susunugin ng demonyo sa impyerno. Meron kaluluwa na. Alam nyo, hindi ko sinasabing masusunog ko sa impyerno dahil makamundo kayo. Ako, masasabi ko lang, ang makamundo, tao, hindi ko lang alam kung talagang maliligtas yan. Kasi ito, kamamatay lang ni John MacArthur. Dr. John MacArthur, theologian yan eh. May Bible siyang MacArthur Study Bible. Meron siyang komentary na
Bible commentary na John MacArthur. Marami siyang natapos itong MacArthur nito. Doctor of Divinity. Sumikat na sumikat itong Dr. MacArthur. Kilalang kilala sa mga evangelical churches. Namatay siya at age of 90. Meron siyang turo na ang magandang gawa, yung pagkabago ng buhay, nabagong buhay mo, regeneration, or conversion mo, ay yan ang patunay na ikaw ay ligtas. Ang daming umaayaw doon sa turo niya na yan. Dinidebate nila yan. Nasabi nila, hindi, ang kaligtasan ay by faith, by grace, through faith. Hindi naman change of life. Hindi nila nakukuha yung sinasabi ni John MacArthur. Narinig ko din yung mga preaching ni John MacArthur. Gusto nila lang banatan, sirain, pero alam nyo, may nag-comment ako sa isang post, nag-post dun na pinost yung parang ng pagkamatay. Inilabas nila yan, yung mga statements ni John MacArthur. Nag-comment ko, sinabi ko, alam nyo, kung lahat lang tayo nabasa natin ang Bible, maintindihan nyo yung sinasabi ni John MacArthur. Malamang marami dito, hindi niya actually binasa ang Bible. Nag-base lang siya doon sa teaching na, for by grace ye are saved through faith. Period. Kaya naakusahan ang mga Christians, lalo ang mga Baptist, inaakusahan sila na kulto ang Baptist. Dahil nagtuturo ang Baptist na pag na-save ka na, kahit makasalanan ka o gumagawa-gawa ka pa ng mga kasinungalingan, kasalanan, pagnanakaw, pumatay ka ng tao. Yan. Save na. Yan ang akusasyon sa Baptist. Alam nyo, namimit ko yung mga nagsasabi niyan. Pinapaliwanag ko yan kung minsan hirap akong magdidepensa sa mga ganyan. May mga namit na ako na ibang grupo dito na nagsasabi niyan. Sasabihin nila sa akin, pinapaliwanag ko. Ang tunay na ligtas na tao, ang naligtas na tao, ay nakikita mo yan sa kanyang gawa. Ang daming proof verse naman yun. Hindi niya naman binabangga yung sinasabing tayo ay naligtas sa pananampalataya kay Kristo. Sa ating pananampalataya kay Kristo. Wala naman akong sinasabi at wala namang contradiction doon. Sinabi yan ng Bible, pero sinabi din ng Bible na we are created in the image of God. Kaya pag ang isang tao ay hindi kawangis ni Kristo, paano mo masasabing yan ay ligtas? Kung ang isang tao, kahit nagsasabi na siya ay naniwala kay Kristo, so sumampalataya kay Kristo, pero hindi naman nagbabago yung buhay niya, paano mo sasabing yan ay ligtas? Bakit wala yung power of the Holy Spirit? Hanap ko yung power of the Holy Spirit sa isang tao. Dahil sabi niya naman, pag tinanggap mo si Jesus na kumakatok sa puso, siya ay papasok sa iyo in the form of the Holy Spirit. At pag pumasok sa iyo, yung Holy Spirit, babaguhin niya yung buhay mo. Kaya naniniwala ko na ang mga pagbabago sa buhay, ang mga mabubuting gawa, ay lalabas yan at lalabas sa isang taong sumampalataya kay Kristo. And that is the teaching of John MacArthur. At that is very biblical. Ang daming kumukontra doon. Mga Baptist pa naman, mga kasama. Sabi ba itong mga pastors, hindi tayo pare-pareho. Pero ang alam ko, pag binasa mo ang Bible mo, maintindihan mo yun. Kaya doon sa comment ko, sabi ko,
Si John MacArthur, nabasa niya ang Bible na yan. Nagka-conclude siya at alam ko, maintindihan ko yan. Binasa ko din ang Bible ko. Tutulak kasi ito, maraming mga pastor na hindi nila binasa ang Bible nila. Ang alam lang nila dahil nandyan yung narinig, sikat na doktrina, kinuha nila yan pero hindi nila maidepensa. Hindi nila actually matayuan yan. Basta ang hanggang paliwanag lang nila. Hindi, ang kaligtasan kay Kristo. Pag naniwala ka o sumampalataya ka kay Kristo, ligtas ka na. Hanggang doon lang. Tapos dyan si MacArthur na magsabing, para ligtas ang isang tao, malalaman mo yan sa kanyang gawa. And even Christ spoke, you shall know them by their fruits. Ang ligtas, ang buhay niya, buhay ligtas. Ang mangga, ang bunga niya, mangga. Ganun ang prinsipyo dyan. Kaya, alam nyo, mga kapatid, napakadelikado na mawala mo ang iyong kaluluwa. Sana i-assure mo, isigurado mo na ikaw ay ligtas. Ikaw lang ang nakakakilala ng sarili mo. Ikaw ang nakakaalam kung ligtas ka, hindi si pastor. Dumating ako sa buhay mo, pinakilala ko ang Panginoong Hesus na yung tagapagligtas. Nauliwanagan ka. Tinanggap mo siya. Ako naniniwala ligtas ka dahil nagdesisyon kang tanggapin nung naliwanagan ka. Pero kung ikaw sino man ang nagsabi sa inyo, baka naman hindi mo naintindihan ang Ebanghelyo. Nag-assume ka lang na Kristiyano ka. Nag-assume ka lang na naniniwala ka kay Kristo. Oo nga, naniniwala ka pero hindi ka nagtiwala. Pagdating ng araw, mawawala mo ang iyong kaluluwa. Bakit? Dito pa lang sa lupa, alam mo na, nilinlang mo ang sarili mo. Hindi ka pala ligtas. Hindi mo nakita ang pagbabago sa buhay mo na gawa ng Holy Spirit. Hindi mo na-experience ang Diyos dahil wala ang banal na Espiritu sa iyo. Active ka sa church. Palagi kang nagsisimba, nagdadasal ka nga. Pero alam mo na walang nagbago sa iyo. Intindihan mo yan? Sana walang Sunday. Sana wala yung turong remember the Sabbath day. Para araw-araw na lang makita natin very individual kung sino ang magpapakita ng tunay na imahe ni Kristo, na yung Holy Spirit ay nasa Kanya. Mga kapatid, sana hindi kayo biktima sa paglinlang ng mundong ito. Sipin mo saan napupunta ang buhay mo. Pinapakinabangan ng mundo. Umiikot ang buhay mo sa mga nandito sa mundo. Diyan nagsasabing, tignan mo, hindi ka ligtas. Bakit hindi ka nagbabago? Bakit hindi matanggal yung dati mong gawain? Mag-isip-isip ka, kapatid, habang may panahon pa. Balikan mo yung pananampalatayang aral. Totoo ba na tinanggap mo si Jesus? Totoo ba na sinuko mo ang iyong kaluluwa? Kung totoo yan,
masasagot mong ligtas ka at alam mo kung may bunga yung kaligtasan mo sa iyo. Yan, ang tignan natin. The reality of soul. Soul is the eternal part of man created by God. Itong kaluluwa natin na ito yung pupunta sa impyerno at pupunta sa langit. Pakainin at tupagin natin ang ating kaluluwa, hindi ang laman. Kung ligtas ka, kung isa kang Kristiyano tunay, naiisip mo yung kaluluwa mo, hindi ka nakatuon sa iyong laman. Ito po yan. Alam niyo, part ng gusto kong kahilingan sa atin. Pag-isipan niyo, sabihin niyo mamaya sa meeting natin. Sandali lang, mga 10 minutes o 15 minutes na meeting. Gusto kong maglingkod sa Diyos, yung sagad. Kung anong meron ako, gusto kong gamitin sa Panginoon. Itong fund natin, sabi ko kay Mrs., itong mga offering natin, actually, marami pang gusto kong maayos dito. Palitada ng bakod natin, maiayos pa yung bakod, bubong niyan. Marami tayong paggagastuhan. Pero ayaw ko naman na yung pera ay na maiipon. Gusto ko magamit at magamit yan. Sabi ko kay Mrs., pag ang mga yan, nakagawa na yan, darating na lang yung pera na yan. Magagamit na. Pero part na yan ay gusto kong ma-connect itong church sa mga ministry para sa Diyos. Alam nyo, sa guidance, nakita ko yung, na-interview ko yung mga estudyanteng nag-apply ng working students. Talagang hirap sa buhay ang mga yan, yung estudyante. Nasisira ang pamilya nila dahil sa kwento nila sa akin, nakikita ko, grabe naman yung mga magulang ganito. May mga ganitong makulang dito sa Iguo. Pero paano sila mawin at matulungan? Hindi pwedeng dasal-dasal lang. Kaya sabi ko, i-partner natin itong church. May sulat ako na pinupos ko na partnership, ayaw at sa gusto niyo, kung ayaw mo yung offering, awakan nyo, bahala na kayong gagastuhan, kami ang bahala kami. Pero sabi ko, yung offering, kung ano man, mag-alat tayo ng bayad ng kuryente kasi nadoble yung kuryente namin, kung kami lang, mga 4 to 500, ang binabayaran na fix, 800 plus. Kasali na dito lahat. So, sabi ko, yun lang ang ialat yung binabayaran ng 400 siguro. Sabihin mo na lang sa church. Tapos 200 siguro na tubig. 1.6 in a month na pasahin ng yung ibinibigay natin sa mga estudyante na pumunta na awan lang ng damit din. Yung mga young people na pupunta dito. Kasi 300 to 400 every week nila yan. Na sila kukuha ng pamasahe. Yan, doon na lang ikaltas yung mga yon. Saka yung mga pambili ng kape dyan, tubig na panghugas natin, yung kung ano-ano pa na magagamit, kung may bisita, gasol, siguro budgetan natin yun. Paglutuan ng mga young people, yung matitira, itatapon ko na lang doon sa, kung may matitirang 500 or ano dyan, tapon ko na lang doon sa drawer para pundo ng itulong natin sa mga estudyante. Sa bagay, alam naman nila na partner ito doon.
Kaya lang pray dahil parang doon sa ginawa ko ito na gusto kong Diyos, may nagbugo agad na parang, ewan ko, kung sabi nung akala sali ng inggit, pero maganda yung may inggit sila na, sila tutulong sila. Baka gagawa din sila ng program nila, di mas mayaman pa sila yung church na yun, no? Dahil sitak na yan. Gumagawa din pastor doon, gawa din tayo, parang na natin. Pag competition ang isip na, di maganda. Magpunto din sila doon, gawa sila ng sila yung programa. Kasi may inumpin tayo doon na working student scholarship program. Inayawan yan ni Ma'am Letty, pero sinuportahan yan ni Sir Freddy. Sabi ko hindi ko na ituloy. Tuloy ko na lang yung gate, sabi ko, para ang ginamit ko ito, sabi ko, ang fund na lang, yung matitirang fund ng church, yun na may tutulong dun sa mga tao at estudyante na ito na nahirap talaga to. Kailangan nilang tulong. Kaya natulala. Bakit? Na-involve yun. Parang pasal sa kanya yan. Para matuto sila kung tunay kang Kristiyano, hindi mo iniisip yung yayaman mo, kundi isipin mo yung anong magagawa mo sa Panginoon. Paglilingkod ng sana maintindihan nyo yun na puso ko. Puso natin sana lahat yun. No? Di tayo mag-operate para yayaman. Kaya whatever. Kung wala na ako, kung ibang pastor ninyo, doon, baguhin ninyo yung program, ikunin ninyo yung offering, bigay nyo doon sa pastor nyo. At meron siyang kakainin. Okay? Siyempre, kanya-kanyang style maglingkod. Kaya, yan. Ang kaluluwa natin, kailangan mapakain natin ng mga serbisyo. Ang pagkain ng kaluluwa natin, ang saya niya, naglilingkod ka, nagsiservisyo ka. Huwag kang makontento sa pupunta ka lang sa church. Hindi sapat yun. Pasimba-simba lang. Hanap ka ng gagawin mo. Eto nga ako, sana makita nyo yung ginagawa, malaman nyo. Hindi ko sinasabing akong naglilingkod. Kasama kayo. We as church. Ganun. Tutulong sa mga nangangailangan. Okay, kanya idea. Kaya sana naman sa inyo maghanap kayo. Gusto kong pakainin yung kaluluwa ko. Hindi lang yung punta ng church. Alam nyo, gaya ng Saturday, napaka-open ng Saturday, may time na napapagod din, nakikita kong pagod din si Mrs. Pagod. Minsan maglaan kayo. Example lang to, hindi ako nagtuturo ng tao gaya sa inyo. Hindi mo sabihin mo isang Saturday nga punta ako doon para i-prepare ko din ng church para sa Sunday. Kahapon may meeting kami sa school. Ako inatupag ko yung papel ng working students scholarship program. Pero ang aim nun is to win the person din sa Panginoon. Hindi lang tulungan and to win. Tapos pag-uwi namin dito, kain, ayaw kung ano ang iniinom ko, kinakain ko, gusto ko mas maganda pa sa iyo. You just come to water. Yung tubig, ayaw. Medyo maganda kung kakukuha mo lang yung tubig sa kiyangan, inumin mo in 5 days. Okay yan. Pero nag 2 weeks yan, parang iba na yung lasa. Hindi kagaya ng tubig ng Banawi. Ano, punta kahapon, sabi ko, punta tayo. Awi mi dito, kumain, nagpahinga lang ako konti. Punta ng Banawi. Nakita ko na bawasan ng isang guhit yung krudo ng, sabi ko, aabot pa kaya itong krudo ko sa
katapusan. Sabi ni Mrs., agasan, nagadayon ng aday pinapagsakbuhan ka. Naanos ka matlaunay ka talaga mo may sumakbo. Kung gusto mo yung magandang tubig, kahit pa paano. Itong kahapon, binuhat-buhat namin, pati si Jacob, masakit si Siker, iba pati gano'n. Bakit mo gagawin ang mga yun? Hindi ko sabihin na, ay ano lang, sila naman, inumin nila, bakit? Wala, malinis ko rin. Yung paglingkod sa Panginoon, hindi ko iniisip na kayo iinom at ako. Ang iniisip ko dito, kailangan gawin ko ito the best para sa Panginoon. Yung masaya ang Panginoon. Ayan. Second tayo lang. Ang pinakauna dyan ang Diyos. Alam nyo, pagdating namin dito, madilim na. Pagdating namin, nagluto akpay ba? Nagluto ka. Nagluluto siya si Jacob, suyab na suyab. Hindi pa nakainom ng gamot niyang pang-8. Sabi mo, salam, makatutulog. Abang ka, paspasan niyang magluto. Wala nang nag-asikaso dito. Kaya kumain kami. Ako nag-review din ako konti. Pray, pagkapos sa tulog. Pagkagising, tulungan ko na lang si Mrs. bago pa mag-finalize ng outline. Bakit dito si Mrs. Prepare niyang pagsabusan na. Pag kami nag-usap, kailan kaya darating din yung time na mahanap din nila yung paglilingkod nila? Marami na akong napuntahan ng mga churches na matatagal na din mga churches. Yun lang pinaglas na pinag-speaker ko nun. Alam mo, Saturday, pumupunta sa mga buwan na naglilinis. Ibang pumupunta ng Saturday na naglilinis, nag-prepare. Meron pa yung maagang-maaga sa Sunday na pupunta, i-check na mga volunteer yun. Kung saan nilang inisip yun. That is serving the Lord. That is serving the Lord. Opo, hindi yung nakuha natin sa Katolik na punta tayo ng Sunday. Sabi ng Ilonggo, punta, kungko, pamati, paulit, upo, dinig, uwi. Hindi. Kundi serving the Lord. Amen. Intindihan niyo yan? That is how to feed your soul. Exercise, sabi ni Paul sa Philippians. Exercise your faith. Buhay ang kaluluwa mo pag ganyan. Maramdaman mo, may nagsasacrifice ka. Napagod yung katawan, discipline yan sa katawan. Hindi lang mapagod dahil sa pera, mapapagod ka din para sa Panginoon. Naglinis-linis, nagpawis-pawis, wala kang pera pero ayaw ko kung nagagawa nyo lang iba yung pakiramdam. Tapos naupo ka ng Lord, tapos na yung trabaho ko. Anong hilingin mo? Lord, pwede ba? Gusto ko pang ginagawa to. Dagdagan mo yung lakas ko, huwag mo akong patandarin agad. Bigyan mo ako ng mas mahabang buhay. Gusto ko itong maglingkod. And you deserve. You deserve because you are doing. Talagang karapat dapat ka dahil ginagawa mo, naglilingkod ka. Hihingi-hingi ka ng kung anong blessing, puro ka blessing na panalangin, wala ka nang ginagawa. Bakit? Di ka man lang mahiya sa Diyos. Magreklamo ka kung gipit na gipit ka. Yan ang para sa iyo kasi hindi ka naglilingkod.
Bigyan ka ng Diyos para sa sarili mo. Wala ka namang gawin sa Diyos. Hingi ka ng hingi. Hindi mangyayari yun sa atin. Kahit practical na isipin mo, kahit sa human line of thinking, sino na ba nang tutulong sa iyo na tutulungan, gusto mo lang ang tulong, pero ayaw mong maglingkod dun sa tutulong? God God wants us to serve Him also for our soul. Naintindihan niyo? Para hindi naman sana kayo tatandang Kristiyano na parang walang alam sa paglilingkod. Para kayong yung ibon na napos ko na naturuan ay yung ibon na na-train ng nanay, kahit nung lumaki, yung nanay kukuha ng worm, ilagay sa bungangan niya, kakainin niya. Nung malaki na siya, kaya niyang lumipad, nakakita ng worm, tumatakbo yung worm, pupunta yung ibon, nakangangalan yung bunganga, gaganyan. Gusto niya yung worm papasok sa bungangan niya. Ayaw ko yung maging initiative. Hindi ninyo ako mahintay, mga kapatid, na sabihin ko sa iyo, ikaw, punta ka dito, ikaw. Hindi po yan ang pamamaraan kong maglingkod sa Panginoon. Ginagawa ko ulit at tulungan, uulitin ko. Bahala kayo, ituturo ko lang hanggang magtuturo. Ikaw ay may conviction sa Diyos. Ikaw ang nakakalam ng relasyon mo sa Panginoon. Ikaw ang nakakaintindi ng salita ng Panginoon. Ikaw ang magdidesisyon kung paano ka maglingkod sa Diyos. Intindihan niyo yan? Yan po ang message natin ngayon. Thank you very much.